6 na sikretong steps para talagang maligtas ka. Marami sa atin ang nagtatanong, paano ba talaga maligtas ayon sa Biblia? Kung mahalaga sa iyo ang iyong kaligtasan o kung gusto mong makasigurado na ikaw ay nasa tamang landas, ito ang video para sa iyo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na sikretong steps tungo sa kaligtasan, ayon mismo sa turo ni Jesus at ng mga apostol, batay sa salita ng Diyos. Step 1. Makinig sa salita ng Diyos. Una, kailangan muna nating makinig. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Hindi natin malalaman ang katotohanan kung hindi tayo makikinig. Hindi sapat ang tradisyon. Ang kailangan ay ang salita ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi muna tayo makikinig. At hindi kung kanino-kanino, dapat sa salita ng Diyos mismo. John chapter 6 verse 45. They shall all be taught by God. Parang biyahe yan. Kapag hindi mo alam ang daan, gagamit ka ng Waze o Google Maps. Pero kung hindi ka makikinig sa directions, maliligaw ka pa rin. Ganun din ang buhay espiritual. Kailangan nating makinig sa salita ng Diyos dahil ito ang gabay natin papunta sa kaligtasan. Pero kailangan nating pakinggan at sundin. Hindi sapat na alam mo lang may mapa, kailangang sundin mo ang direksyon. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig sa tamang turo, at pagbubukas ng puso sa katotohanan. Step 2. Manampalataya kay Jesus. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. At ang sabi rin ng turo sa Hebrews chapter 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala. Ito ay pagtitiwala, pagsuko at pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandaan din natin, hindi doon natatapos ang kaligtasan sa paniniwala lang. Isipin mo na nasa isang barkong palubog ka sa gitna ng dagat. Malalim, madilim, at walang ibang paraan para makaligtas. Tapos, may dumating na bangka ng pagsagip si Jesus. Hindi sapat na makita mo lang ang bangka at sabihin, ay, nandyan siya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang ito mental belief. Ito ay pagsakay mismo sa bangka ni Kristo, pagsuko, pagtitiwala, at pananalig na si Jesus ang magliligtas sa iyo at magdadala sa iyo sa kabilang buhay. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa kabutihan niya. Step 3. Magsisi sa kasalanan. Sa araw ng Pentecost, tinanong ng mga tao si Pedro, ano ang dapat naming gawin para maligtas? At ang una niyang sagot, magsisi kayo. Hindi lang ito pagsasabi ng sorry. Ito ay pagbabago ng isip at puso. Ito ang turning point mula sa dating buhay ng kasalanan at pagbabalik sa tamang daan, ang daan patungo sa Diyos. Sabi ni Jesus sa Lucas Kabanata 13, Talata 3, malibang kayo'y magsisi, kayo'y mapapahamak din. Ano ibig sabihin nito?
Kung ikaw ay nagmamaneho sa maling daan sa highway, anong dapat mong gawin? Hindi sapat na aminin mo na mali ka. Kailangan mong mag-U-turn. Hindi ka pwedeng tuloy-tuloy lang. Ganon din ang tunay na pagsisisi. Ito ang U-turn ng kaluluwa mula sa kasalanan patungo sa Diyos. At dapat mong malaman na ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pagtalikod sa kasalanan, ito ay pagbubukas din ng puso sa Diyos. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Kapag inilapit natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, hindi niya tayo itataboy. Tayo'y kanyang patatawarin. Kaya habang nagsisisi, dapat nating ikumpisal sa Kanya ang ating mga nagawang kasalanan sa panalangin mula sa puso. Parang isang anak na umamin sa tatay na nasira niya ang isang mahalagang gamit. Hindi siya itinataboy, kundi hinihintay siya magsisi umamin sa nagawang mali at humingi ng tawad. At kung nakita ng tatay ang sinseridad, hindi niya pinarurusahan ang anak, kundi niyayakap. Ganon din ang Diyos pununo ng habag para sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. Hindi tayo itataboy ng Diyos kapag lumapit tayo sa Kanya ng may kababaang loob at pagsisisi. Step 4. Ipagpahayag ang pananampalataya. Hindi natin dapat ikahiya ang ating pananampalataya. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 32, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father in heaven. Kung naniniwala tayo kay Jesus, dapat handa tayong aminin at ipahayag yan. Ang confession ay declaration ng ating pananampalataya. Hindi lang alam ko si Jesus, kundi si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo siya ikakahiya, kundi buong tapang mo siyang kikilalanin at ipapahayag sa ibang tao. Kapag ikakasal ka, hindi mo tinatago ang taong mahal mo. May vows, may witnesses. Ganon din kay Jesus, kung mahal mo siya, ipapahayag mo siya sa harap ng iba. Step 5. Magpabautismo. Ang bautismo ay hindi optional. Ito ay utos. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 16, he who believes and is baptized will be saved. Ang bautismo ay hindi lang simbolo. Ito ay paghuhugas ng kasalanan at pagsisimula ng bagong buhay kay Kristo. Sabi ni Ananias kay Saul sa Acts chapter 22 verse 16, get up, be baptized, and wash your sins away. Kapag galing ka sa putikan, hindi sapat na alam mong marumi ka. Kailangan mong maligo. Ganon din ang bautismo. Ito ang hakbang na nililinis tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Step 6. Mamuhay ng makadiyos. Marami ang nagsisimula, pero hindi lahat ay nagpapatuloy. Ang totoong kaligtasan ay simula ng bagong buhay at sinusundan ng isang makadiyos na pamumuhay. Tayo'y tinawag para maging banal, hindi lang basta ligtas. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Kapag nagtanim ka ng halaman, kailangan itong alagaan araw-araw. Ganon din ang pananampalataya, dapat dinidiligan araw-araw sa panalangin, pagbabasa ng salita, at pamumuhay sa kabanalan. At tayo'y magkakaroon ng bunga
ng Espiritu Santo. Nangyari na ba ang 6 na hakbang na yan sa iyong buhay ayon sa turo ni Jesus at ng mga apostol, hindi lang ayon sa tradisyon? Tandaan, ang kaligtasan ay handog ng Diyos, pero kailangan natin itong tanggapin ayon sa kaniyang paraan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon.